kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Una po sa lahat, ngayon ay Father's Day. Batiin ho muna natin yung ating mga tatay na nandito ngayon. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Happy Father's Day. Palakpakan naman natin ang ating pong mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Araw ngayon ng mga ama, araw ng mga tatay, ano? Naipaghanda ba kayo ngayong araw na ito? Saan ba kayo kakain? Naipagluto ba kayo ng tanghalian? Ha? Ano ang regalo sa inyo ng inyong asawa, ng inyong mga anak? Na magiging mabait ba sila sa araw na ito? Hindi ba kayo bibigyan ng sakit ng ulo? Ngayon ay Father's Day, ano? Araw na itinalaga para ating parangalan ang ating mga ama, ang ating mga tatay, ano? Yung mga tatay na masasabi nating matatapang, ano, makikisig, walang kinatatakutan. Yan yung image ng isang ama, ng isang tatay, handang ipagtanggol ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, matapang, walang kinatatakutan, ano? Ganun ba ang isang tatay, ano? Pero alam din natin na sa loob, ano, sa kalooban ng isang tatay, nandoon din yung pangangailangan, yung pagtawag sa Diyos, yung kahinaan. At nandoon din yung kanyang pangangailangan, lalo tigit sa pananampalataya, lalo tigit sa Diyos. Mga kapatid, para sa ating pagninilay sa umagang ito, maraming mga utos na tayong narinig. Ano? Utos galing sa ating mga magulang, utos galing sa ating nanay, na kung minsan yung utos na yun, napakarami, ano? Sunod-sunod yung mga kautosan na yun. Ano ba yung hindi nating makakalimutang utos? At siguro maganda na tingnan din natin ito sa konteksto ng ating pananampalataya. Si Jesus, kapag babasahin natin ang Ebanghelyo, marami ding mga ipinag-uutos sa atin. Ano kaya yung utos na masasabi natin na halos paulit-ulit, madalas sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Ano yung kautosan na yon? Ano yung utos ni Jesus? Magmahal, huwag gagawa ng masama. Pero yung isang utos na madalas at paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon ay huwag kang matakot. Sabi po nila sa Biblia, yung katagang huwag kang matakot ay 365 times na inulit sa Biblia. Na kumbaga parang kung titingnan natin, meron tayong 364 days sa loob ng isang taon. Para bang araw-araw sinasabihan tayo ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Saan ba natatakot ang isang tao? Ano ba ang kinatatakutan ng isang tao? Kayo ba? Ano ba kinatatakutan ninyo? Takot kayo sa multo? Takot kayo sa dilim? Takot kayo na mag-isa? Marami tayong kinatatakutan at siguro magandang ito yung pagnilayan natin sa umagang ito. Tatlong bagay, ang nais ko pong pagnilayan natin sa umagang ito, patungkol dito sa kautusan ng Panginoon na huwag kang matakot. At kung titingnan natin, merong tatlong dahilan kung bakit natatakot ang isang tao. Takot ang tao na ma-reject. Takot ang tao na mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay. At takot ang tao na masaktan. Totoo ho ba yun? Kung titingnan natin sa ating mga sariling kalooban, sa ating mga sariling buhay, totoo ba na nandoon yung takot na yon? Yung tatlong bagay na yon. Takot tayong ma-reject, takot tayong mawalay sa ating mga mahal sa buhay, at takot tayong masaktan. Alam po ninyo, nitong nakaraang mga araw, ako po ay nagbibigay ng seminar sa mga educators natin. At ito pong nakaraang araw, ako po ay nasa Bohol, doon sa Bohol Catholic Schools Association ng Diocese of Talibon. At doon maraming mga educators ang nandoon at yung simula ng aming pagninilay ay patungkol doon sa Catholic identity. Paano ba nagiging iba yung Catholic school? Porque ba mayroong Catholic na nakasulat doon sa pangalan? Catholic school na ba yon? O kaya may crucifix doon sa harapan? O kaya may misa? O kaya ay nagdadasal lagi ng rosaryo? Yun ba yung pagiging Catholic? Pagiging Catholic school? At yung Catholic identity na sinasabi doon ay sapagkat sa lahat ng ginagawa natin, kasama natin si Jesus.
At mga kapatid, siguro magandang i-connect natin yon, doon sa pinagninilaya natin ngayon. Ano bang kinatatakot ng isang tao? Natatakot ang isang tao kasi si Jesus ay malayo sa kanya. Si Jesus ay nawawalay sa kanya. Subalit kung titingnan natin, hindi naman nawawalay si Jesus. Tayo yung umaalis, tayo yung lumalayo. Kaya nga magandang tingnan natin itong tatlong bagay na ito. Yung una, sabi nila, natatakot ang isang tao kapag siya ay nare-reject. Kayo ba, na-reject na ba kayo? Na-reject na ba kayo ng isang tao? Na-reject na ba kayo sa inyong hanap buhay, sa inyong pag-a-apply? Na-reject na ba kayo ng maaaring ang inyong mga magulang o ng inyong mga kaibigan? Kapag meron kang inire-request at pagkatapos ay hindi na pagbigyan, takot tayo na ma-reject, Kaya nga kung minsan kapag lalapit tayo doon sa isang tao, naku, sana pagbigyan ako, sana makuha ko itong mga bagay na ito. Kung babalikan natin yung ating unang pagbasa ngayon, ibinabalik tayo doon sa aklat ni Propeta Jeremias. At tandaan natin si Jeremias, sinasabi niya yung katotohanan. Sinasabi niya yung ipinasasabi ng Panginoon sa mga tao. Pero yung mga tao, ang gusto nila ay alisin si Jeremias. I-eliminate si Jeremias. Bakit? Kasi yung sinasabi ni Jeremias ay tila baga nakakasakit sa kanila dahil katotohanan yung sinasabi ni Jeremias. At dahil doon nire-reject nila si Jeremias. Isuplong natin, alisin natin dyan si Jeremias. Nandoon yung rejection, nandoon yung pag-alis. Subalit nawalan ba ng loob si Jeremias sa gitna ng rejection na yon? Hindi. Ano ang nagpatatag sa kanya? Yung katotohanan na sinasabi sa kanya, Jeremias, ako ang nagsugo sa iyo. Ako ang magpapatatag sa iyo. Ako ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ganun pala ho, Sa sandali pala ng rejection, kahit sa ating puso, sa ating buhay, lagi nating tatandaan yung kataga ni Jesus. Huwag kang matakot. Yun po yung una. Pangalawa, takot ang tao na mawalay sa kanyang mga mahal sa buhay. Takot ang tao na mamatay. Takot ang tao kapag pinag-uusapan na natin yung mga patungkol sa katapusan, patungkol sa pagkawalay. Kaya nga, kung minsan sasabihin natin, naku, huwag nyo naman pag-usapan yan. Kung minsan pa nga, kakatok pa, sa kung saan man pwedeng kumatok. Kapag pinag-uusapan yung kamatayan, pinag-uusapan yung iba't ibang mga pagkawalay. Pero sabi sa ating ikalawang pagbasa ngayon, mga kapatid, nandoon na hindi natatapos ang buhay sa kamatayan. Merong muling pagkabuhay. Ang ating tunay na tahanan ay hindi dito sa lupang ibabaw, bagkus doon sa kalangitan. Ano ba naman yung 100 taon dito kumpara sa napakahabang panahon doon sa buhay na walang hanggan? Kaya nga mga kapatid, kung titingnan po natin yung ating buhay, nandoon yung hirap, yung sakit kapag may nawawalay, kapag merong umaalis. Pero sinasabi sa atin, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, nandito ako, kasama mo ako. Kaya nga, nagiging buhay sa ating mga alaala, nagiging buhay sa ating mga buhay, kahit na yung mga kapatid natin, yung mga mahal natin sa buhay na nawawalay at nandoon sa kabilang buhay. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Natatakot ang tao na masaktan. Kayo ba, takot ba kayong masaktan? Diba? Masaktan sa ano pa mang uri ng pamamaraan. Minsan yung bata, paano raw yan natututo? Sabi sa psychology, kapag halimbawa yung bata, nilapitan yung plancha na mainit at pagkatapos hinipo ng bata, kahit nasabihin ng magulang na, wag mong lapitan yan, mainit yan. Pero dahil sa curiosity ng bata, ano ang gagawin niya? Lalapit siya at hihipuin niya yung plancha. At pagkatapos kapag nalaman niyang mainit, aaray, iiyak. At doon natututo yung bata. Natututo dahil doon sa experience niya. Pero hindi lamang doon natututo ang isang tao sa pamagitan din dapat ng pangaral. Kasi merong mga pangaral na ibinibigay sa atin, sana matuto tayo doon. Hindi lahat ng pagkatuto ay dahil lamang sa experience. Hindi lahat ng pagkatuto ay dahil nadaanan mo yung mga bagay na yon. Kung hindi meron tayong natututunan sapagkat
yung mga bagay na yon ay itinuro na sa atin ng mga nakakatanda sa atin. Itinuro na sa atin ng mga nauna sa atin. Kaya nga, sana nandoon yung pagkatuto. Oo mga kapatid, mahirap masaktan. Oo mga kapatid, masakit yung kapag tayo ay nasaktan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, merong Diyos na umaalalay sa atin. Diba? Sabi nga sa atin, kapag tayo'y nasasaktan, madalas nadadapa tayo. Kapag tayo'y nadadapa, nandoon yung merong umaalalay sa atin para tumayong muli. At ganun yung kataga ng ating Panginoong Hesukristo sa ating ebanghelyo ngayon. Sabi niya, ano ba naman, yung nakikita nyo ba yung libo-libong mga maya na nabubuhay kahit hindi naman sila naghahanap buhay. Nabubuhay sapagkat binibigyan sila ng Diyos, pinoprovide ng Diyos yung kanilang pangangailangan. Kayo pa kaya? Ibibigay ng Diyos yung nararapat para sa inyo. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin marami tayong kinatatakutan. Pero ano yung nagiging identity natin? Ano yung nagiging Catholic identity natin? Na sa kabila ng lahat ng ito, ng takot sa buhay ng isang tao, takot tayong ma-reject, takot tayong mawalay, takot tayong masaktan. Pero tandaan natin mga kapatid, sa pagiging isang Katoliko, nandiyan dyan si Jesus na nagsasabi sa atin, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, nandito ako, kapiling mo sa tuwina. Amen.